gusto nyo ng magandang kitchen tulad nito. Pero gusto nyo rin makatipid at gusto nyo rin mabilis. Don't do it. Bago mo orderin yung kitchen cabinets mo online, maybe panoorin nyo muna itong video natin, my dudes, para malaman nyo kung sulit nga ba at magkano. First off, lahat ng cabinet carcass or yung katawan ng cabinets natin are from IKEA. And I'll be honest, it looks pretty good, my dudes. But it has some downsides. First downside ay yung size. So limited tayo dito kung anong available lang sa site nila na sukat. Usually, sa base cabinets nila, nasa 60 centimeters yung lalim or depth niya. And nasa 60 to 80 centimeters naman yung haba or length. And kung gusto mo naman ng mas mahaba, may kailangan kang inumin. Got him. Anywho, yung sizes naman for the cupboards or itong ating overhead na cabinets, same din na 60 or 80 centimeters yung lengths nila para maitapat nyo ito sa mga base cabinets nyo. So pag gagawa kayo ng kitchens, my dudes, isasakto nyo sa dimensions na yun para hindi mo kang basta-basta sinalpak na lang randomly yung mga kitchen cabinets nyo. Which brings us to downside number 2, ang availability. So kung tulad nyo ako na nakatira sa bundok, wala kayong access sa IKEA. You have to order online and minsan may mga items na sadyang hindi lang available. So what you gonna do? Tatalunin mo yung kapitbahay mo sa basketball dahil frustrated ka? No, you suck. Basketball. So, wala kang choice. Either antayin mo maging available yung items or babaguhin mo yung overall layout ng kitchen para umayon sa available na cabinets nila. Now, one advantage nito na pag sa online kayo umorder, hihintayin nyo na lang siya dumating. Usually takes 1 to 2 weeks and yung assembly nito madali lang. Need mo lang ng basic tools at isang kaibigan. So, to be safe, pina-assemble ko ito sa mga workers namin. Which comes our next problem. Nung dineliver nila ito, hiwalay ang parts niya. So, pag umorder kayo dun sa website nila, sa product page, may kita nyo buong cabinet with the door, yung katawan ng cabinet, nakasalpak na rin yung mga hinge. Pero, pag dineliver ito, magkakahiwalay yung doors sa cabinet bodies at dun sa mga hardware. So, most likely, pag multiple cabinet sets yung in-order nyo, madja-jumble-jumble sila. So, a bunch of cabinet bodies, hardware at doors, binalasa na parang baraha ng ayaw magpadaya. Na mix and match na yung cabinet parts nung dumating sa site namin. And it's all fine and dandy until pina-assemble ko sa aming mga workers at nagkalituan kung aling door nga ba ang dapat. Since yung haspe or direction ng wood grain ng mga doors ay pahiga. So, nung may biglang patayo na haspe, nagtaka na sila. Now, madali lang naman namin na ayos ito. It just took me half a day para pagsama-samahin yung mga sets. But it would be nice sana kung pagka-deliver pa lang, magkakasama na yung mga doors dun sa kanyang body at hardware. But, you know, don't worry. Hindi ito problema pag isang cabinet lang yung in-order nyo. Malabo na kayo ma-confuse na tulad ko. Tanga lang ba ako? BT Dubs, we are not sponsored by IKEA, my dudes, pero Bekenemen. You know what? That brings us to our downside number 3. Wala siyang ample na supports. I mean, yeah, meron siyang maliit na bakal thingy dito, but according to my engineer mother, hindi papasa sa kanya yan. You are a disappointment. Baba ng grades mo, computer ka kasi ng computer. Wow, that just got real. So, yeah. To solve that, dinagdagan namin ng angle bar supports ito banda rito since pinatungan namin ito ng countertop na gawa sa quartz which are more affordable kumpara sa natural stone. Mas durable pa sila at mas matibay. That being said, hindi lahat ng quartz countertops ay pinanganak na may abs. Isang senyales kadalasan na high quality ang quartz countertop ay ang bigat. So, the heavier, the better. Bakit? So, mas mabigat, ibig sabihin, mas dense siya. Let's take this Marquee Absolute Quartz for example. So, nasa specs nito, nasa 82 kilograms per slab siya dahil high density itong material na ito. And basically, what that means ay less butas or air pockets within the material. Meaning, mas resistant siya sa mancha at hindi siya mag-absorb ng tubig, making it easy to clean at i-maintain. Marquee Absolute Quartz comes in a myriad of colors. With Marquee Absolute Quartz, both elegance and durability rolled into one. And marami pa silang color and design options. Now, yung angle bar supports na ito, importante,
lalo na dito bandang sink. Just in case mapuno ng tubig at mabibigat na kaldero itong ating lababo, hindi man lang pagpapawisan itong cabinets natin sa bigat. Speaking of pawis, downside number 4, waterproofness. Hindi waterproof itong kanilang mga cabinets, my dudes, at all. You see, itong cabinet panels nila, my dudes, gawa siya sa MDF or medium density fiberboard na pag inalis natin itong nakatapal sa face niya, sa loob makikita natin gawa siya sa mga fibers na pinagdikit-dikit, and pag nabasa yung mga fibers na yun, mamamaga na siya. So the eagle-eyed among you, napansin nyo siguro na may kulang dito. That is because may cabinet dyan dati na hanggang sa taas, and sinadya namin siya basain at kinalimutan namin siyang tuyuin. And eventually, namaga yung mga panels niya. And after some time, nagkaroon siya ng separation dun sa edges. I mean, for kitchen cabinets, that is just unacceptable. So, yung pinaka-surface nito, water-resistant naman siya. Yan, yung parang pinatong nila na veneer dito. Yun nga lang yung problema ay yung mga kanto niya. Kasi kung titignan natin ng malapitan, meron siyang very small gaps na dyan pwede pumasok yung moisture. And pag matagal siya na-expose, as in isang buong week na bumagyo at natuluan yung cabinet nyo at hindi natuyo agad, papasok at papasok dyan yung water kahit gaano kaliit yung gap na yan. Now, pag onting tubig lang naman, let's say naghuhugas kayo ng plato, napunta ng tubig yan, at natuyo nyo agad, no problemo. Yun nga lang, there's an off chance na, you know, mabasa yan at makalimutan nyo tuyuin tulad namin. You know, may solution tayo dyan. Lalagyan natin ng sealant or seal yung mga gaps na yan na posibleng pasukan ng tubig. The easiest way is papahiran natin ng polyurethane top coat itong kanto na ito, which we did, and it seemed to work great. Solve the problem of the namamagang things. Now, apart from all those issues, all in all, maganda naman itong ating mga cabinets. Assembly niya is very straightforward. Yung measurements and yung accuracy ng fitment nila ng panels at yung mga doors are okay. Haspe ng wood, looks good as you can see. Mga hinges naman, I'm surprised. Bloom, yung brand na gamit nila, which is a high quality cabinet hardware maker. So, 5 stars sila dun sa hardware. All in all, I am happy sa kinalabasan ng aming auxiliary kitchen. Mga 2 to 3 weeks inassemble at in-install ng workers namin itong buong ito, which is around the same time pag kami din yung nag-fabricate and nag-install nito from scratch. And pag nagpagawa naman kayo sa modular cabinet makers ay kadalasan 3 to 6 months ang lead time nila. Swerte na kayo pag within 2 months na-install na sa bahay nyo yung modular na cabinets. Anywho, medyo natagalan kami dito kasi nandibago sa instructions ng IKEA yung ating mga carpenters. And madami kaming addition like yung angle bar supports doon. Meron tayong pinadagdag na plinth, which is ito, bandang toe kick dito, dyan sa baba, which we made out of melamine-faced marine plywood kasi walang plinth na kasama yung IKEA method cabinets, and wala ding stretcher or yung pinaka-backing or papatungan ng countertop natin. So that's called a stretcher. As in, yung kahon lang, kung anong nakikita nyo dito sa website, yung kasama. What you see sa webpage is what you get. Now, speaking of what you get, let us see what you get with the price you pay. Hindi ko pinag-isipan maigi yung segue doon. Anyway, for the cabinets ordered online alone, 113,000 pesos yung inabot namin. Para naman sa labor ng assembly at installation, 17,000 pesos yung nagastos namin. Pero libre to pag kayo mismo yung mag-assemble. Para sa ating countertops at backsplash, 48,000 pesos yung materials plus 13,000 pesos for cutting and installation and yung labor. All other additions tulad ng ating stretcher, yung mga angle bar supports at yung plinth, around 10,000 pesos labor and materials na. So if my math is correct, around 201,000 pesos ang nagastos natin dito sa ating auxiliary kitchen or ang ating dirty kitchen. Hindi pa kasama dyan yung dishwasher, cooktop, range hood, sinks at faucet natin. So overall estimate na yun, my dudes, which pag sinama natin would cost around 100,000 pesos to 200,000 pesos additional. Depende dun sa brands na bibilin nyo. So with that, pa-comment down below, my dudes, kung sulit nga ba umorder online ng mga cabinets nyo. Mag-away-away kayo dyan with your different point of views for more engagement and views for me.